Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ma, di ba sinabi ko na po sa inyo na wala pa sa isip ko yan? Kalmadong sabi ni Kisha sa kanyang ina. Nasa pagkainan sila ngayon at gabi na muling ibukas ng mama niya ang topic tungkol sa pagkakaroon niya ng anak. Alam ko anak, pero tumatanda na ako. Nasa tamang edad ka na naman eh. 27 ka na. Dapat sa ganyang edad ay may anak ka na. Mahirap mag-anak kapag tumanda ka na. Napabuntong hininga naman si Kisha dahil sa sinabi ng mama niya. Matagal na siya kinakausap ng mama niya tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak, pero wala pa talaga iyon sa mga plano niya. Ma, 1 year pa lang po magsimula ang business ko. At saka, gusto ko pa po kayong bigyan ng magandang buhay. Wala nga po akong boyfriend eh, kaya napaka-imposible po niyan. Sabi niya dito sa mababang tono. Malaki ang paggalang ni Kisha sa kanyang ina. Kaya talagang may respeto siya dito at gusto niya muna itong bigyan ng mas masaganang buhay bago niya unahin ang sarili niya. Nakita niya na napayuko ang kanyang ina kaya natataranta na naman siya. Manaman eh, sabi niya dito na ikinatingin sa kanya ng mama niya. Mahal na mahal niya ito at ayaw niya nakikita itong malungkot at hanggat kaya niya ay gagawin niya para sa ina. Mas gugustuhin niya na siya ang masaktan kaysa sa mama niya. Anak, nang mawala ang papa mo, ikaw ang naging sandalan ko. Sa'yo ko humuhugot ng lakas anak. Ngayon na nakikita na kitang successful, ay gusto ko naman na meron ako mas makasama dito. Gusto ko na ng apo anak, matanda na ako. Napahilit naman ng sentido si Kisha. Sa edad na 25 ay nagsimula siya magtayo ng isang negosyo na nabuksan 1 taon ang nakakaraan at ngayon na kahit kakasimula pa lang nito ay mas lumalago na ito kaya wala siyang panahon sa mga ganon. Pag-iisipan ko po ma, sabi niya na ikinangiti naman ng mama niya at tumayo saka siya niyakap. Salamat anak. Alam mo naman na palagi kang wala dito, kaya wala akong kasama at nalulungkot ako pa ganun. Hinaplos naman ni Kisha ang braso ng ina na nakapalibot sa kanya at napapikit siya. Mas gugustuhin niya talaga na kayakap ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang nakakapagpakalma sa kanya, lalo na kapag sobrang pagod siya. Yayakapin lang siya nito ay ayos na. Huwag kang mag-alala ma. Darating din po tayo dyan. Isang malakas na tugtog ang sumalubong kay Kisha nang pumasok siya sa bar. 1 linggo na nakakalipas magmula na mapag-usapan nila ng kanyang ina ang tungkol doon. At sa mga nagdaang araw ay mas pinupush pa siya ng kanyang mama na ikinastress niya lalo. Maayos naman ang negosyo niya pero di niya alam ang gagawin niya sa gusto ng mama niya. Nasabi na rin niya yun sa best friend niya at ilang beses na siya nakipag-date sa nirereto sa kanya pero wala pa rin talaga. Kaya ito siya ngayon sa bar at gusto niyang uminom dahil sa presyo ng pagpilit sa kanya ng mama niya. 1 vodka please, sabi ni Kisha na ikinangiti ng bartender at agad na kinuhanan siya ng order nito at inabot sa kanya. Napatingin naman si Kisha sa paligid niya at magulo ang mga tao sa gitna na nagsasayawan. Muli siyang napatingin sa vodka at diretsong ininom iyon na ikinangiwi naman niya. Ang pangit talaga ng lasa, nasabi na lang ni Kisha habang nakatingin sa baso niya. Hindi siya sanay uminom pero vodka at wine talaga ang iniinom niya madalas. Sa una lang naman niya yun nalalasahan
Pero kapag nakadalawa na siya, ay parang tubig na lang sa kanya. "One more please." Hindi alam ni Keisha na kanina pa ay may nakamasid sa kanya simula nang pumasok siya sa bar. Nakasuot si Keisha ng isang red dress dahil kagagaling niya lang sa isa pang blind date. Pero ang mas ikinainis ni Keisha ay ang pagiging bastos nito nang tumagal sila. Masyadong malikot ang kamay ng lalaki kaya ayon tinuhuran niya ang humihindig ditong kalalakihan. Ang lalaki ay nakaupo sa isang table kasama ang kanyang mga kaibigan na naisipan lang nilang mag-night out ng araw na yun dahil sa engagement ng kanyang kaibigan. Na makita niyang pumasok si Keisha sa loob ay hindi niya naalis ang mata niya dito. Hindi niya alam pero parang inaakit siya nito na lumapit sa kanya. Lalo na makita niya nag-iisa ito at umiinom. Pero pinigilan niya ang sarili niya dahil pilit siyang umiiling at sinasabi sa sarili na hindi siya ganun. Ilang minuto lang ang lumipas at nakakatatlo ng baso ang dalaga at nakikita niya ito medyo tinamaan na may lumapit ditong isang lalaki. Napakuyom naman siya ng kamao dahil doon. Hindi niya maintindihan ang sarili niya basta ayaw niya na may lumalapit na ibang lalaki dito. "Hi miss." Napatingin si Keisha sa nagsalita at nakita niya ang isang gwapong lalaki pero hindi niya type. Hindi na lang niya ito pinansin at muling tumingin sa baso niya. Dahil nararamdaman na rin niya na tinatamaan na siya sa 3 baso pa lang iyon. Ang lalaki naman ay napatas ang sulok ng labi at hindi makapaniwalang tumingin sa babae kaya agad siyang tumabi dito. "Miss, ang isnabera mo." "Ako nga pala si Dustin." Tinignan ni Keisha ang lalaki at kinuha ang kamay nito na nakalahad at saka inilis agad. Napangisi naman ang lalaki dahil sa naramdaman niyang makinis na kamay kahit pa hindi siya nito sinagot. Lalo na at alam niyang tinatamaan na ito. Kinausap siya ng kinausap ng lalaki hanggang sa nagulat siya nang hinawakan itong hita niya. Magwawala na sana si Keisha nang biglang may humilan sa lalaki at pinagsusuntok ito. "You son of a bitch! How dare you to touch her?" Galit na sigaw ng lalaki at pinagsusuntok ito. Nagulat naman dahil doon si Keisha at napatayo at nakita niya na inawat siya ng ibang mga lalaki. "Boss, tama na! Jason, tama na!" Sabi ng mga kasama nito pero ayaw pa rin tumigil ng lalaki kaya nataranta naman si Keisha at agad na lumapit dito. Tama na please, ayos lang ako." Sabi ni Keisha na ikinatigil naman ng lalaki dahil sa narinig ng boses at sa humawak sa kanya. Hinilan siya palayo ni Keisha. "Palisin niyo na yung lalaking iyan," sabi ni Keisha at agad na kinuha ng mga guard. Tumingin naman si Keisha sa lalaking nasa likod niya na tumulong sa kanya. "Salamat sa tulong mo," sabi niya habang nakatitig sa mata nito. Hindi niya alam pero hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. Hindi din sumagot ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Natauhan lang siya nang biglang may tumikim. Tara na. Ayos lang man si boss dyan." Natauhan si Keisha dahil sa tawanan ng mga lalaki kaya agad na siya nagpaalam. Nainis naman ang lalaki sa mga kaibigan niya dahil sa ginawa ng mga ito. "Damn you all," din niyang sabi sa mga ito at agad na hinabol ang dalaga. Mas napatawa naman ang mga lalaki dahil sa inakto ng kaibigan nila. "May himala na ba? Makikita na ba natin kung paano bumahal ang isang Jason sa Panta?" Si Keisha ay pasuray-suray na naglakad papunta sa kotse niya at pilit na hinahanap ang susi niya sa bag. Pero dahil sa kalasingan ay muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at may sumalo sa kaniya na ikinagulat niya. Naamoy niya agad ang pabango nito. Kaya nalaman niya na ito ang lalaking tumulong sa kanya. "Salamat," sabi niya at agad na lumayo dito pero lumapit agad ang lalaki sa kanya at hinawakan siya sa bewang
na ikinagulat nito. Ano ba? Kaya ko ang sarili ko. Sigaw niya dito na ikinatingin sa kanya ng lalaki, kaya napalunok siya dahil ang lamig na mata nito. After what happened earlier, I will not let you go home alone. Malamig na sabi ng lalaki at inalalaya na siya na maglakad, kaya walang nagawa ang babae dahil parang mas nanghinalang siya. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak o dahil nakaka-intimidate ang lalaki. Dinala siya ng lalaki sa kotse nito at saka isinakay. Hindi na din siya nagreklamo pa dahil umiikot ng paligid niya. Napapikit siya na makaupo ito sa front seat at agad na pumasok ang lalaki. Pinaandar nito ang kotse na mas lalong nagpahilo kay Keisha. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe na ikinamura ng mahina ng lalaki dahil hindi niya alam kung saan ang bahay nito. Habang si Keisha naman ay hindi niya alam, basta hindi siya natatakot na may ibang gagawin sa kanyang lalaki. Piling niya ay mas safe siya dito, lalo na at iniligtas siya nito sa manya kanina. Hey, where do you live? Tanong niya sa babae, pero hindi siya sinagot ni Keisha dahil piling niya pag nagsasalita siya ay masusuka siya. Ayaw niya na umaandar ang sasakyan. Napatingin sa kanyang lalaki at nakita niyang nakapikit ito, kaya hinayaan na lang niya na dumiretso sila sa bahay niya. Ilang sandali lang ay nandoon na sila at ipinasok niya ang kotse sa isang malaking mansyon na maraming bantay. Nang mahintunan niya ang sakyan, ay hindi niya muna ginising ang dalaga at tinitigan ito. Napakaamo na mukha nito na mas ikinagusto niya dito. Inilapit niya ang mukha niya dito para halikan sa hindi niya malamang dahilan na ikinadilat ni Keisha, pero wala siyang ginawa. Kanina pa siyang gising at pinahuhupa niya lang hilo niya. Napatingin siya sa lalaki na nakatitig sa kanya at lumalapit ang mukha nito at hindi siya baliw para hindi malaman na hahalikan siya nito. Pero mas lalong hindi niya alam kung bakit wala siyang ginagawa. May parte sa kanya na gusto niya ang nangyayari na mas nagpapagulo sa isip niya. Hanggang naramdaman niya ang pagdapi ng labi nito sa labi niya at doon siya natauhan. Itutulak na sana siya nito pero may pumasok sa alaala niya. Please anak, mag-asawa ka na. Gusto ko na makita ang apo ko bago man lang mawala sa mundo. Sa naalala niyang iyon ay unti-unti niyang pinikit ang mga mata niya at kasabay nito ang pagtulo ng luha niya. Dahil sa isipin na mawawala ang ina niya ay hindi niya kaya. Nagulat ang lalaki dahil naramdaman niya ang pagtulo ng luha nito, kaya agad siyang lumayo dito. Sorry, shit, I didn't mean to make you. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin nang biglang hinawakan ni Keisha ang mukha nito at saka hinalikan. Nagulat pa ang lalaki pero unti-unti na rin niyang pinikit ang mga mata at hinawakan ng mukha at batok ng dalaga. Bumalot ng isang malalim na halik sa kanilang dalawa. Kapwa parang hayok na hayok sa isa't isa. Naramdaman na lang ni Keisha na ibinababa na siya nito sa isang malambot na kama. Hindi niya alam kung paano, pero nagpatangay na siya sa init na nararamdaman nila. Doon nagsimula ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Isang gabi kung saan pareho nilang ginusto at nagustuhan. Nagising si Keisha na makaramdam siya ng gutom, pero nagtaka siya kung bakit mayroong nakayakap sa kanya. Medyo nag-adjust pa siya kasi masakit ang ulo niya at naramdaman niya din ang sakit sa gitna niya. Hanggang sa natauhan siya at agad na napaupo dahil doon. Napatingin siya sa gilid niya na may gumalaw doon at mas yumakap sa kaniya. Nakita niya agad ang katawan nito na walang suot na pangitaas, kaya agad siyang napatingin sa katawan niya at wala nga siyang damit. What have you done, Keisha? Mahinang bulong ni Keisha sa sarili niya at napahawak sa ulo niya. Nakita niya ang damit sa sahig, kaya agad niyang inilis ng dahan-dahan ang kamay ng lalaki sa kaniya. Maingat lang siya dahil baka magising ang lalaki. Nang magawa niyang maayos ay agad siyang tumayo. Kahit na masakit ang pagkababae niya
ay dali-dali siya nagbihis. Hindi niya nilingon ang lalaki o titigan man lang ang mukha nito dahil sa kahihiyan. Agad siyang tumakbo sa pinto at hinawakan ang doorknob niyon at saka binuksan. Pero napatigil siya at may parte sa kanya na ayaw niyang umalis. Gusto niyang lingunin ang lalaki na nakasama niya. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil yakap nito ngayon ang unan na gamit niya kanina. Umiling na lang siya at lumabas doon. Napatingin siya sa hallway ni iyon at napakalawak at walang tao. Madilim pa din ang paligid at sa tingin niya ay madaling araw pa lamang. Maingat siya naglakad sa hallway na iyon at pilit hinahanap ang daan palabas. Na nagawa niya naman. Nakita niya ang isang napakagardbong hagdan na kinakunot ng noo niya. Ang yaman naman na may-ari nito, sabi ni Keisha at naglakad doon ng maingat at patingin-tingin sa paligid. Ilang minuto matapos niya makababa ay nakita niya ang main door. Tumakbo siya doon at bubuksan na siya nang marinig niya na may nag-uusap sa labas. Kaya dali-dali siyang umalis doon at baka mahuli siya. Tumakbo siya sa hindi niya alam na lugar. At nang makita niya ang kusina ay dire-diretso lang siya. Napangiti naman siya na makita niya ang isang ordinaryong pinto. Pinakinggan niya muna kung may tao sa labas bago niya binuksan iyon. Damuhan ang sumalubong sa kanya at mabangong paligid at alam niyang garden iyon. Nakapa lamang siya dahil bitbit niya ang heels niya dahil makakagawa yun ng ingay. Tinigilan niya ang pagkamanga sa garden na iyon bago pa siya mahuli. Kaya dali-dali siya naghahanap ng malalabasan. Bakit ba ang laki nito? Bulong niya dahil nakakailang minuto na ay paikot-ikot lang siya doon. Oo pare, tara doon. Puntahan natin siya. May itatanong ako. Nanlaki ang mata ni Keisha dahil sa narinig niyang usapan at agad na nagtago sa damuhan. Nanginginig ang kamay niya sa takot na baka mahuli siya. Pero napaisip naman siya, bakit nga ba siya matatakot? Kasi nga tumatakas siya at may nangyari sa kanila ng lalaki. Naisip niya na dapat panagutin niya ito, lalo na at nakuha nito ang pagkaberhe niya. Umiling lang siya sa isipin na iyon. Hindi, mas nakakahiya pa sa nakakahiya ang ginawa ko, sabi niya at sumilip sa halaman para tingnan ang dumaan. Madilim pa pero ang liwanag sa mga poste na naroroon ang nagsisilbing ilaw sa may daan. Mayaman ang nakatira dito. Ang ganda, nasabi na lang ni Keisha pero nawala ang atensyon niya na makita niya ang nasa tagiliran ng dalawang lalaki na nag-uusap. Baril? Bulong niya at napaupo sa damuhan na kinatulala niya. Nagtataka siya kung paano nagkaroon ng baril ang mga iyon. Pero natauhan siya nang maalala na sa lugar nga pala siya ng isang mayaman. Malamang ay guard ang mga iyon na may baril kaya nabuhay naman siya. Na makalayo naman ang mga ito ay lumabas na siya at sinundan ang mga ito na malamang ay papunta sila sa main gate at alam niya makakalabas siya doon. Patago-tago lang siya para hindi siya mahuli ng mga ito habang abot-abot din ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Ilang minuto ang lumipas nang napangiti siya dahil tama nga siya na sa gate ang diretsyo ng mga ito. Nagtago naman siya at nag-uusap ang mga lalaki sa gate. Doon lang lumibot ang paningin ni Keisha at halos manlumo siya na makita ang daming bantay doon. Halos manginig siya sa takot, mabuti na lang at malit siya at sa dilim lang siya dumadaan kaya hindi siya nakikita ng mga ito. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Napatingin siya sa mga lalaki nang maglakad sa palayo na kinubuhan niyang loob dahil wala nang bantay sa gate. Ang problema lang niya ay paano siya makakalabas nang walang nakakapansin sa kanya. Nag-iisip siya ng paraan kung paano makakalabas nang hindi napapansin, ngunit bigla siyang nagulat dahil biglang tumunog ang isang alarm. Nataranta naman si Keisha pero nakita niya na nagsialisan sa mga pwesto ang mga bantay at pumasok sa loob ng bahay. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa gate
kahit natakot na ito. Laking tuwa niya na makitang hindi nakalak ang gate at agad lumabas doon. Takbo lang siya ng takbo. Kaagad niyang narating ang labasan na mayroon ding bantay. Nakakita siya ng paraan para makadaan ng hindi napansin ng guard na nasa loob ng guardhouse. Mas umayon sa kanya ang pagkakataon na makita niyang may tumawag dito at naging busy sa kausap, kaya kagad siyang gumapang sa sahig. Kahit na nakadress pa siya ay wala siyang pakialam. Kahit pasugat-sugat na ang mga paa niya at magkasugat din ang tuhod niya, ay ayos lang basta makalis doon. "Babae sir? Naka-red dress?" "Sige sir, magbabantay ako ng mabuti." Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig nang dumaan siya dun sa guardhouse. Alam niyang siya yun. Agad siyang tumayo na makalagpas doon at nagtatakbo palabas. Mabuti na lang at labasan na doon ilang minuto lang. Walang lingon-lingon siya tumakbo ng tumakbo hanggang sa makaabot siya sa highway ay hindi pa rin siya humihinto sa kanyang pagtakbo. Basta makalayo lang siya doon ay okay na sa kanya. Hanggang sa hindi niya kinaya at mapagod siya. Napahawak ito sa tuhod sa sobrang pagod. Hingal na hingal si Keisha. Napansin niya na dumudugo ang tuhod niya at ramdam niya ang sakit ng kanyang mga paa. Tumingin siya sa kalsada at kaagad pumara ng taxi at nang makakuha ng sasakyan ay dali-dali siyang pumasok sa loob. Sinabi niya agad kung saan ang bahay niya at napasandal sa sandalan kasabay ng kanyang pagpikit. Hindi niya akalain na sa isang gabi lang ay madaming mangyayari. Naalala niya nung nasa bar siya hanggang sa may lumapit sa kanya ng lalaki at binasto siya. At dumating ang lalaking iyon at nagising na siya na may nangyari na sa kanilang dalawa. Napahawak siya sa labi niya. Tanda niya ang lahat ng nangyari sa kanila. Kung paano siya umungol dahil sa sarap na ginagawa ng lalaki. Nakaramdam naman siya ng pamumula at saka napailing. "Keisha, ang landi mo." Mahinang bulong niya at sinabunutan ang sarili. Doon niya lang na-realize na gulong-gulo na palang buhok niya at nang napatingin siya sa review mirror, nakatingin para sa kanya ang driver pa kanina. "Ayos ka lang ba, Ining? Mukha kang naripa." Napalok naman si Keisha sa sinabi ng driver at peking ngumiti ito. "Ayos lang po ako. Natumba lang po ako sa damuhan at nagkasugat-sugat. Nalasing po kasi ako." Napatango naman ang driver dahil sa sinabi niya. "Sigurado ka ba, Ining? Dahil kung hindi, sasamahan kita sa presinto para makapag-report ka." Napatahimik naman si Keisha dahil sa sinabi niya. Sa isip niya, hindi tama ang ginawa sa kanya ng lalaki. Pero ginusto niya rin iyon. Siya pa nga kumabig sa lalaki para halikan siya ulit nito. "Ining!" Napakurap siya sa sinabi ng driver. "Naku, hindi na po. Promise po, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala." Nakangiti niyang sabi kaya walang nagawa ang driver kundi ang tumango at mag-focus muli sa pagmamaneho. Pumikit na lang si Keisha habang naghihintay na makarating sa kanila. Ayaw niya munang isipin kung ano ang nangyari sa kanya. Ang gusto niya ay makauwi na at yakapin ang mama niya para makabawi ng lakas. Pero agad siyang napadilat nang maaalala niya ang bag niya. Nandoon ang wallet niya. Wala siyang pambayad pero mas inaalala niya ay naiwan niya yun sa lalaki. Napasandal ulit siya nang maalala niya na wala siyang kahit anong business card doon at kahit na anong pagkakakilanlan sa kanya basta pera lang. At nakahinga siya ng maluwag dahil sa isiping iyon. "Yung kotse," nasabi niya na kinatingin sa kanya ng matanda. Ang ganda po ng kotse. Nakita kong dumaan." Sabi niya na ikinangiti naman ng matanda at saka tumango ito. Napabuntong hininga naman siya dahil sa katanga niya. Kaso mas inaalala niya ay yung susi ng kotse niya ay nandoon at sigurado siya na ang kotse niya ay nasa bar pa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya basta ayaw niya malaman ng lalaki kung sino ba siya.
Kahit na alam niya na kilala ng lalaki ang mukha niya, pero siya ay tanging amoy lang nito ang naaalala niya. Siguro mas lumalamang sa kanya ang kahihiyan na ginawa niya sa loob ng kotse na paghalik sa binata. Gusto niyang alalahanin ang mukha ng binata, ngunit kahit na nung pilit na balikan ang nangyari sa kanila, ay hindi niya maalala ang mukha nito dahil sa kanyang kalasingan. Natauhan siya at napatingin sa bintana nang huminto na ang taxi sa isang bahay at nasa kanila na sila. Kanina pa siya nag-iisip ng malalim kaya hindi niya napansin. "Manong, sandali lang po ha. Kukuha lang po ako ng pambayad sa loob ng bahay." Hindi na niya hinintay magsalita ang driver at kaagad na pumasok sa loob, at mabuti na lang meron siyang tinatago na duplicate kinanggit nila sa halaman na nandoon. Agad siyang pumasok at pumunta sa kwarto niya para kumuha ng pera. Tumakbo siya palabas kahit na masakit ang mga paa niya para mabayaran ang driver. "Manong, ito na po. Sinyo na din po ang sukli." Nakangiti niyang sabi sa matanda na nasa labas na rin ito ngayon. "Ining, ayos ka lang ba talaga? Puro sugat ang katawan mo ah." Napangiwi naman si Kisha. "Opo, huwag po kayong mag-alala. Okay na okay po ako." Nakangiting sabi niya. "Salamat dito, Ining. Malaking halaga ito ah." "Walang anuman po. Sige na po, para makapamasada pa po kayo." Nakangiti niyang sabi dito at umalis na ito. 1,000 kasi ang kanyang ibinigay dito. "Kisha!" Napatingin sa likod niya nang may tumawag sa kanya at nakita niya ang mama niya. Makita niya lang ang mukha ng kanyang ina ay kaagad siya nakaramdam ng pagod at nangingilid ng mga luha niya. "Anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalala ako. Bakit hindi ka umuwi dito? At saka, bakit puro sugat ka?" Agad niyang niyakap ang kanyang ina at umiyak doon. "Ma, sorry po." Iyak na sabi niya na ikinagulat ng kanyang ina, pero hinagod lang nito ang kanyang likod. "Tahan na anak. Halika, doon tayo sa loob para magumot natin ang sugat mo." Iginaya na siya ng kanyang ina papasok sa loob ng bahay at ginamot na nito ang sugat ni Kisha. Tahimik lang silang dalawa habang ginagamot siya. Tila ayaw nilang magsalita pareho hanggang sa natapos na ito doon na nagpasya si Kisha na magsalita na. "Galing po akong blind date pero hindi po nag-work kasi bastos ang lalaki. Sa sobrang pressure ko sa kagustuhan ninyo ay pumunta po ako sa bar. Nag-inom ako hanggang sa may bumastos sa akin pero may nagligtas sa akin. Hindi ko alam ang pangalan niya. Siya ang tumulong sa akin at dinala ko sa kanila. Dahil sa kalasingan ko ay may nangyari po sa amin dalawa. Dahil na rin naalala ko ang kagustuhan niyo na magkaapo." Umiiyak na si Kisha dahil sa sinabi niya, habang ikinagulat naman iyon ng kanyang ina. "Nagising na lang po ako sa isang bahay. Tumakas po ako, kaya ganito ang itsura ko. Totoo po, may nangyari sa amin. Sorry ma, kasi hindi ako nag-ingat. Ginawa ko ang bagay na dapat ay mag-asawa lang ang gumagawa." Iyak na sabi ni Kisha. Siya si Kisha de la Torre, pangalawa at bunso sa kanilang magkapatid. Mayroon siyang kuya pero namatay ito kasama ang papa niya sa isang plane crash. Pauwi na sana ang papa at kuya niya galing sa Davao. Dahil pumunta ang mga ito sa isa nilang business doon, pero nabalitaan na lang nila na bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Hirap na bumangon ang mag-ina, lalo na ang mama niya. Pero sa tulong ni Kisha ay bumalik sa dati ang mama niya at siya na pinagkukunan nito ng lakas, kaya nangako siya sa sarili niya na hindi niya pababayaan ang mama niya. Ang negosyo nila ay nalugi hanggang sa ipasara na. Wala pa siyang kakayahan noon na hawakan iyon, habang ang mama niya ay down na down kaya napilitan silang ipasara. "Patawarin mo ako anak. Nang dahil sa akin, humantong tayo sa ganito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito anak. Patawarin mo ako."
Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi ako naman talaga ang nagkulang. Umiling lang si Keisha sa sinabi ng mama niya. Kalimutan na natin iyon, mama. Ginusto ko din naman po. Nahiyang sabi niya na ikinahinto ng mama niya at maya-maya ay napangiti na rin. Anak, may gusto ko ba sa kanya? Napakulot naman ang noo ni Keisha dahil sa sinabi ng mama niya. Ma, kakilala lang namin. I mean, hindi ko nga po siya kilala eh. Tumango naman ang mama niya dahil sa kanyang sinabi. Pero bakit ka tumakas, anak? Hindi ba ang natural na gawain ng isang babae sa ganitong sitwasyon ay magwawala at sisigawan ang lalaki? Natahimik si Keisha dahil sa sinabi ng ina. Tama ang mama niya. Pero isa lang alam niya. Gusto niya din ang nangyari, kaya hindi siya nagwala katulad ng normal na gawain ng isang babae sa ganoong sitwasyon. Ma, tulad po ng sinabi ko, ginusto ko yun at nahihiya ako sa kanya kaya ako tumakas. Napatango naman ang mama niya dahil sa kanyang sinabi. Ma, seryosong sabi ni Keisha na ikinatingin sa kanya ng mama niya. Bakit anak? May problema ka ba? Nagugutom na po ako, ma. Napangiwi naman ang kanyang mama sa sinabi niya. Anak naman, kinabahan ako dun ah. Anong sabi mo? Nakipag one night stand ka? Agad kong binato si Jelay dahil ang lakas ng boses niya at mabuti na lang ay nandito kami sa office ko dahil kung hindi ay kakaluhin ko talaga ito. Ang bunganga mo, Jelay. Inis kong sabi sa kanya. Siya nga pala ang best friend ko na si Jelay. Magkilala kami since high school and until now ay magkaibigan pa rin kami. Siyempre, mahal ko yan kahit na madalas niya akong asarin. Sorry naman, pero hindi nga. Seryoso ka ba? Sinaman ko naman siya ng tingin. Paulit-ulit, iritado kong sabi at tumingin sa mga papeles na nasa table ko. Ang business ko ay wedding coordinator. Kami nagko-coordinate sa kasal ng kung sino ang magpapakasal. O diba, ako ang nag-aayos ng kasal nila habang ako ay napag-iiwanan. Pero ayos lang. Kasi mas gusto ko na makasama si mama. OMG! Besh, hindi ka na inosente. Napairap naman ako sa sinabi niya. Wala akong pake, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Kwentuhan mo ako dali. Gwapo ba? Masarap ba siya? Malaki ba yung alaga niya? Naramdaman ko na namula ako dahil sa mga sinasabi niya. Ang bunga mo talaga, Jelay. Sabi ko na ikinatawa niya. Ano naman? Pareho na tayo matatanda. Pero kung umasta ka, ay para kang bata. Hello, Keisha. Malapit na tayo mag-28. Next year pa yun. Sagot ko naman sa kanya. I know, pero ano ba naman? Maging practical ka naman. Oo na. Hay naku. Oo, malaki na. Masarap na. Pero sa gwapo, hindi ko alam. Hindi ko maalala eh. Sabi ko na ikinatili naman niya, kaya napangiwi ako. Talagang maingay itong kaibigan ko na ito. OMG, end of the world na. Ang kaibigan ko, babaeng-babae na. Napiling na lang ako sa kanya. Pero hindi ko siya masisisi. Wala kasi akong pakialam sa mga lalaki dahil kilala niya ako. Pero di nga, seryoso. Hindi mo siya talaga namukhaan? Eh di, paano mo siya hanapin ngayon? Tanong niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. At bakit ko naman siya hanapin? Gaga, paano kung may nabuka yung bata ha? Bakit? Gumamit ba siya ng proteksyon? Natigilan ako sa sinabi niya. At doon ay bumalik sa akin ang nangyari ng gabing iyon. Wala siyang gamit na proteksyon at sa loob niya inilabas. Nanlalaki ang mga mata na napatingin ako sa kanya. Oh my God,
Don't tell me, sa loob niya pinutok? Sabi ni Jelay na iginatungo ko naman. OMG, magiging tita na ako? Muntik na akong malaglag sa upuan ko dahil sa sinabi niya. Walang hiya. Akala ko pa naman magagalit siya sa lalaki na iyon o di kaya ay papagalitan niya ako dahil sa katangang ginawa ko. My God, may kaibigan akong baliw. Ewan ko sa'yo, Jelay, di ka nakakatulong. Natatakot na nga ako na baka may mabuo sa amin. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Girl, anong kinatatakot mo? May negosyo ka na at saka paunlad ng paunlad, hindi ba? Plus the fact na gusto ng mama mo ng apo. Saka ano ka ba? Napapag-iwanan ka na rin sa kalendaryo. Sabi nga sa akin ni Justin ay tatanda ka daw ng dalaga. Alam mo bang binubungangaan ko talaga siya? Dahil pag nagkatotoo yun ay di ko talaga siya pakakasalan. Si Justin ay ang boyfriend niya. Fiancé to be exact. Pero di pa sila nagpaplano ng kasal dahil naghahanda pa sila para sa mga gastusin. Pero napaisip ako sa sinabi niya. Tama siya, matutupad ko na ang hiling ni mama. Napahawak ako sa tiyan ko. If ever na may mabubuo dito, ay tatanggapin ko siya. Dahil ang gabing iyon ay hindi isang pagkakamali. Para sa akin, ay yun ang pinakamasaya na parte ng buhay ko. Kung sino man yung lalaking yun, alam ko na may nararamdaman ako sa kanya. Pero ayoko magpakita dito. Tinatabunan ako ng hiya. Kaya kung magkakaanak kami, palalakin ko siya na mag-isa at pupunoy ng pagmamahal. Isang buwan na ang lumipas at ganun pa rin ang takbo ng buhay ko at palagi ako nasa office para magtrabaho. Lalo na ngayon at ang daming kinakasal kaya full schedule kami. About naman dun sa anak thingy ay wala naman. Siyempre, pinapakiramdaman ko ang sarili ko pero wala naman. Hindi ako nasusuka sa umaga at hindi ako naglilihi. Tanging hilo lang ang nararamdaman ko dahil sa kasubsuban sa trabaho. Hoy Kisha, sabi sa akin ni Danica, hindi ka pa daw kumakain simula kaninang umaga. Pag talaga napabayaan mo ang anak mo. Napatas ang kilay ko dahil sa sinabi ni Jelly sa akin. Anak daw? Wala nga Jelay, tigilan mo nga ako. Nahihilo na nga ako sa trabaho ko Pwede ba? Wala akong oras sa pagbibiro mo. Kalmado kong sabi at bumalik sa trabaho. Kisha naman, hindi ka na mabiro. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tingnan mo, nahihilo ka na kamo Paano? Di ka pa kumakain. Tanghali na kaya? Sabi niya sa akin na ikinatingin ko sa kanya. Oo nga pala, si Danica siya ang sekretary ko. Kapag hindi maganda ang pakiramdam ko, ay siyang umaasikaso ng lahat. Jelay, alam ko namang tanghali na at may lunch meeting tayo ngayon. Kaya sigurado ako nakakain kami mamaya. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin na parang sinusuri ako. Sigurado ka? Baka mamaya, etchos lang yan. Sabi niya na ikinatungo ko naman. Sigurado ako. Salamat sa pagpunta. Pero busy talaga ako. Napabuntong hininga man siya. Sigurado ka ba talaga na hindi ka naglilihi? Napatas naman ang kilay ko sa sinabi niya. Palagi niyang sinasabi sa akin magmula nang sinabi ko sa kanya na hindi kami gumamit ng proteksyon. Jelay, wala nga okay? Kita mo, hindi ako naglilihi. Hindi ako nagsusuka. Gets mo na ba? Napairap naman siya sa sinabi ko. Naninigurado lang. Sige na. May date pa kami ni Justin. Ingat ka ha. Napailing na lang ako sa kanya dahil sa sobrang daldal niya. Ilang minuto ang lumipas at may kumatok sa office ko. Miss Kisha? It's time na po para sa lunch meeting nyo. Napatango naman ako kay Danica at saka tumayo na. Nagugutom na rin naman ako. Napahinto ako
Dahil parang umiikot ang paningin ko pero umiling lang ako. I really need to eat now. Napapabayaan ko ng sarili ko. Pumunta kami sa isang kwarto dito na pinagdadausan palagi ng meeting. Meron kasing panibagong magpapakasal. Ang totoo ay nakausap ko na yung bride, si Eliza. Sabi niya, ngayon niya daw isasama ang groom kaya pumayag ako. Pagdating namin doon ay agad silang tumayo na makita ko. Good afternoon sa inyong dalawa. Sorry kung nalate ako. Sabi ko sa kanila. Ayos lang yun, Keisha. Siya nga pala. Eto pala si Drew, fiancé ko. Nakangiting sabi niya. Kapag ako ang naging wedding coordinator mo, number 1 rule ko ay ituring nila akong kaibigan. Dahil halos sa buong preparation ay ako ang kasama at kausap nila, kaya parte na rin ako ng kasal. Napatingin ako kay Drew at ngumiti sa kanya. Nice to meet you, Drew. Ako nga pala si Keisha. Nice to meet you, Keisha. Sabi niya na ikinangiti ko na lang. Sige, upo na kayo. Ipapahanda ko ng foods. Wait lang ha. Sabi ko at pumunta muna ako sa labas para kausapin si Eliza at bumalik din. What's with the face? Bakit ganyan ang itsura ni Eliza? Is there any problem, guys? Do you need anything? Tanong ko na ikinailing nila pareho. Kaya maupo na sana ako na makaramdam ako ng pagkahilo. Sinubukan kong pumikit at alisin ang pagkahilo na nararamdaman ko. Ngunit talagang umiikot ang paningin ko hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari at nawalan ako ng malay. Nang mahimatay si Keisha ay nataranta naman sina Eliza at Drew at agad na nagpatawag ng ambulansya. Naging mabilis ang lahat at ngayon ay nasa ospital na sila. Kaano-ano niyo ang pasyente? Nagkatingin ang dalawa sa tanong ng doktor. Kaibigan po namin siya. Sagot naman ni Eliza. Well, sa inyo ko nasasabihin. Dapat hindi siya palagi nagugutom at saka bawal sa kanya mapagod dahil makakasama yun sa bata. Napakunot ang noo nila dahil sa sinabi nito. Bata? Sabay na sabi nila. Oo, 1 buwan na siyang buntis.